Mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. Mag-uumpisa po. Magandang umaga po, Kuya. Ano po pangalan niyo, Kuya? Samuel Disenyo. Kayo po, anong? Vilma po. Vilma. Asawa niyo po siya. Ilang taon na po yung stroke niyo? 4 na taon. Ang pag-uusapan po natin dito about sa stroke niyo po. Ngayon po, pumunta po ako dito at totoong naghahanap po talaga ako ng may mga sakit. Na high blood, diabetes, kidney stone, kidney creatinine, gallstone, stroke, yung hinahanap po. Yan po kasi ang natutunan ko. Diyan po nakapokus yung kaalaman ko patungkol po diyan. Ngayon po, ang unang ating pag-uusapan kung bakit na-stroke si Kuya. Ano yung mga dahilan kung bakit siya na-stroke? Ito po yan. Una-una po, sa mga pagkain po kasi yan. Yung tumigas sa kanyang katawan, na andyan sa loob ng katawan niya, na naapektuhan ng chemical, ng pagtaas ng chemical o acid, bad acid. Kasi ang acid po, may dalawang acid po yan eh. May good acid, may bad acid. Yung good acid po, yun po ang tinatawag na natural. Di ba may maramdaman tayo na init sa katawan? Yun po yung acid sa katawan natin. Pero yung bad acid po, galing niya sa labas, na pinapasok natin sa loob. Ano ba yung bad acid? Yung chemical po. Yung chemical na inilagay na ngayon sa pagkain. Para yung pagkain hindi masira. Para yung pagkain po hindi masira. Alam niyo naman po siguro yung mga for example po, yung bitchin, ginisa mix, magic syrup, tuyo, patis, suka, mantika, sitsirya, soft drinks, alak. Lahat ng mga processing o galing sa mga factory, di ba? Yung mga dilata, gawa yan sa mga factory. Basta't mga processing po, pag sinabing processing, gawa sa mga factory yan. Alam po natin kung ano po yung mga pagkain na nilagyan na ng chemical, alam po natin yan. Para kasi yung pagkain na yan, para hindi masira. Pero ang dulot po yan ng pag pumasok po yan, yung mga pagkain na may chemical po, pag pumasok sa katawan natin yan, magiging pag naipon po yan, tataas yan. Yan ang tinatawag na bad acid. Kasi galing po yan sa mga chemical. Kaya yung bad acid po, galing po sa chemical yan. Ngayon po, pag-usapan po natin yung kalagayan ni Kuya. Ang kalagayan ni Kuya po, ang tumigas, nagkaroon ng problema diyan sa katawan niya, sa kalating katawan niya. Ang tumigas diyan ay nervous system. Ang nervous system po, siya po yung tinatawag na functioning, ibig sabihin, siya yung nag-active sa katawan natin. Ibig sabihin, may movement siya. Nagbibigay siya ng reaksyon sa katawan ng tao. Ibig sabihin, maaring siya yung nagpapakilos sa katawan natin. Tinan nyo po. Di ba, tumigas yung kalahati ng katawan ni Kuya, di ba? Totoo namang tumigas, di ba? Tigas naman talaga. Ngayon, maikikilos ba ni Kuya? Hindi. Walang pangsyon. Di ba? Walang pangsyon. Dahil hindi niya maigalaw. Ibig sabihin, yung nervous system po dyan, tumigas. Pag tumigas ang nervous system po yan, makirot yan. Makirot pag tumigas ang nervous system, makirot po yan. Ngayon, bakit tumigas po siya? Dahil naapektuhan na po siya ng pagtaas ng tinatawag na bad acid na galing sa labas, yun nga po yung chemical.
Yan po, naipon niya sa loob ng katawan niya. Ngayon, kaya nagkaganyan si kuya dahil dun sa chemical po. Kaya ang gagawin po natin diyan, dahil chemical yung pinagmulan o bad acid ang pinagmulan ng pagtigas ng litig niya, kaya nagkaganyan siya. Ang gagawin natin po din sa kanya, solusyonan. Pag-uusapan po natin ngayon yung solusyon. Ano ang solusyon sa ganyang karamdaman para makabalik siya sa normal? Umpisahan po natin sa iinumin niya po. Iinumin niya. Ang iinumin niya po, kumuha kayo ng malunggay, kayo ang pipitas. Kayo ang pipitas. Sa umaga po yan, iinumin niya. Kayo ang pipitas sa puno. Tapos pagkapitas niyo sa puno, hugasan niyo po yun. Tapos pagkahugas niyo, may blender po ba kayo? Blender? Walang blender. Dik-dik nila yan. May pang-dik-dik naman kayo. I-estimate nyo po parang kalating baso. Para sa kalating baso po yung kukunin nyo na dahon. Para sa kalating baso. Kasi ma-estimate nyo naman po yun eh. Kakatasin yun. Kailangan malinis po ang pag-ano kasi inumin ni kuya yun eh. Ang paggawa. Inumin ni kuya. Kakatasin niya po yan. Ngayon, pagkatas, siyempre, para kumatas yan, didikdikin mo muna yan. Didikdikin mo yung dahon. Di ba, paklang? Siguro mga 10 paklang yan. 10 paklang yung sanga. 10 sanga na yan. Di ba, pagkuha mo sa puno, hugasan mo yun. Tapos, yung dahon lang po ang kukunin nyo po doon sa paklang. Dahon lang po ang kailangan doon. Dahon lang. Kasi yun ang kakatasin ng dahon. Lagay nyo din mo sa dikdikan. Tapos, kayo na po mag-estimate hanggang kalating baso lang po. Kailangan kalating baso. Tapos, sa umaga lang po ang gagawin niya. Sa umaga. Tapos, ang pag-inom po niya, dire-diretso po. Dire-diretso para pumasok dun sa loob ng katawan niyo. Kailangan makapasok po yun sa loob ng katawan niyo para maglilinis po yun sa loob. Tatanggalin niyo yung mga chemical na pumasok dun sa loob ng katawan niyo. Yun po ang sanhi kung bakit kayo na-stroke. Kasi ang pinagmula po kasi ng stroke, una-una, heart yan eh. Yung heart po ninyo, may nervous system yung nakakunik dyan. Nung pagtaas ng... Kasi ang una kasi niyan eh, high blood eh. High blood. Pag sinabing high blood po, tumataas ang presyon yan. Bakit tumataas ang presyon? Ibig sabihin, tumaas yung bad acid sa katawan ninyo. Yan lang po ang nagpapataas ang presyon eh, yung bad acid po. Gawa ng chemical. Yan po. Ngayon, nung... Siyempre, punta tayo sa doktor, di ba? Pa-check. Kaso, ang problema po, yung medicine po, may chemical din. Ang medicine po, may chemical po yan. Yung chemical nung sa medicine, lalong lumakas yung acid. Kasi may chemical nga eh. Kahit 1% lang po na chemical, kapag pumasok sa katawan natin yan, naiipon kasi yan, nag-iipon yan. Hindi, ang unang sakit niya, high blood, hanggang sa inatake na siya. Hindi na siya makahinga. Kasi nga po, yung nervous system na nakakonek doon sa heart niya, tumigas na. Ngayon, ang gagawin po natin diyan, ibig sabihin, kumalat na talaga yung acid sa katawan niya, kaya ganyan na po nangyayari sa kanya. Overloaded na po, ibig sabihin, sobrang na po talaga yung chemical sa loob ng katawan niya. Hindi na nakayanan labanan yung ng katawan niya, yung chemical. Kaya bumiga yung kalating katawan niya. Ibig sabihin ng bumigay, tumigas na talaga. Hindi na kaya nung kalating katawan niya labanan yung pagtigas. Yun na po. Kasi nga po, walang pumapasok na mga natural sa loob ng katawan niya. Para proteksyon doon sa chemical na pumasok doon sa loob ng katawan niya. Wala na po. Puro na lang chemical ang pumapasok sa kanya.
Yun po ang totoo. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon, ilalabas natin lahat yan. Ilalabas yan. Sa pamamagitan po ng katas ng malunggay. Ang pag-inom po ng katas ng malunggay, naintindihan po yung proseso? Ang pag-inom po ng katas ng malunggay, dire-diretso po yan. Tapos sa umaga lang po. Ngayon, ang proseso po dyan sa pag-inom, di ba, iinom kayo ngayon. Sa sunod na araw, wag muna, stop muna kayo. Alternate. Kasi nga po, hindi nyo talaga maiinom yan, hindi mo ipapasok kasi andyan pa yung lasa. Sa pangatlong araw naman kayo. Pero tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po yan. Para malinis. Labas ng labas po yan. Ilang araw, pagitan. Isa lang po. Alternate nga. Alternate lang. Ngayon, kung may maramdaman kayo na susuka kayo, natural lang po yon. At saka yung dumi kayo ng dumi. Baka sabihin nyo, nagtataya ako Hindi po, inilabas nyo yung lason. Lason po yun. Nilabas niya na andyan sa loob ng katawan niya. Kaya, matuwa na kayo kasi lumalabas na. Yan po ang proseso dyan. Kasi ang katas ng malunggay, isang detoxifier talaga. Detoxifier. Kailangan tuloy-tuloy po yung pag-inom ng katas ng malunggay. Yan po, mayroon na tayong isang sulunas. May pangalawa po, maglaga tayo ng dahon ng malunggay. Lalagain po natin yung dahon ng malunggay. Tapos, depende po doon, ang ilalagay nyo na tubig. Kasi, kung kaya nyo uminom ng 10 baso sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pwede. Kung hindi nyo naman kaya, di 5, basta't wag bumaba sa 5 baso sa umaga o sa tanghali. Kailangan, kung higit pa dun sa 5 baso, pwede naman. 10 nga Pero wag bumaba po sa 5 baso. Sa umaga, kailangan wag bumaba sa 5 baso. Kung mas sobra pa sa 5 baso, mga 6, mga 7, okay. Pero wag lang bumaba sa 5 baso. Ang iinumin niyo, tubig. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Ibig sabihin po, pinakatubig niyo po yon. Sa umaga niyo lang po yung pakukuluan, kahit lumabig po yan, okay lang po yan. Pero kinabukasan po, bago naman po. Napakulo. Yun po, tandaan niyo po. Sa kinabukasan, bagong pakulo na naman po. Tapos, yung kakainin niyo po, sa umaga po, kamote o saging. Pili po kayo kung anong gusto niyo, saging na saba po. Saging na saba o kamote, kasi hindi naman pwede niyo pagsabayin yan Pero, ang pinakatubig niyo po, nilagang dahon ng malunggay. Yun po. Tapos, sa tanghali, ang kakainin niyo po ay kanin. Sariwang gulay, sariwang isda. Kung wala kayong mabibiling sariwang isda, wag nyo nang pilitin. Kasi kailangan sariwa po. Maggulay na lang po kayo. Kaysa mapasukan pa ng chemical yan. Kasi ang layunin po natin, dilinisin po yung katawan niya. Ilalabas yung mga chemical sa loob ng katawan niya. Tapos yung katas na iniinom niya po, proteksyon na yun, andun yun sa loob. Ang inilabas sa katawan niya, hindi naman katas. Kundi yung chemical nga po, na yun ang sanhi kung bakit siya nagkaganyan. Yun po yun. Tapos ang kakainin niya, di ba, maliwanag. Kanin sa tanghali, sariwa na gulay, sariwa na isda, tapos bawang, sibuyasan sa asin ang ilagay ninyo. Yun lang po inuman nyo kuya, huwag na kayo inom ng kape kasi may mga chemical po yan. Huwag muna kayo doon kasi nasa processing pa tayo ng healing process. Healing process, panggagamot pa tayo, ginagamot pa kayo. Ginagamot pa kayo. Pero kayo ang gagawa para matutunan ninyo. Kayo ang gagawa niyan. Tapos, sa gabi, bahala kayo kung anong kakainin nyo. Kamote or saging na saba o kanin. Kayo nang bahala. Yan po, alam nyo na po. Ngayon po, sa stroke nyo po, yung pagtigas, meron kayong gagawin dyan. Kailangan yung sasabitan nyo matibay. Hindi bibigay. Kung may tali kayo dyan na, yung tali na nylon, yung matibay na tali, dito, pwede na dito Gagawa na kayong upuan dyan na matibay para hindi kayo bumagsak. Tatalian nyo po yung stroke. Tapos yung hindi stroke, yan ang hihila. Araw-araw po yung gagawin nyo. Gagalo pa nga. Hindi, kailangan po na mataas. I-strip. I-strip nyo talaga yan. Kasi andito yung pagtigas nyan Yung tumigas yan dito, laki. Malaking lipit yan. Yan ang kailangan na magalaw. Araw-arawin nyo po yun. Tapos yan kamay nyo, tatalian nyo rin yan. Ang hihila yan pa rin. Nakuha niyo po.
Araw-arawin niyo Dati po yan. ginagawa ko yun. Oo, araw-arawin niyo po yan. Hanggang sa makagalaw na yan. Nagagalaw ko naman ito. Pero mas maganda po, ganunin niyo po. Kailangan niya i-stretch niyo po talaga. I-stretch niyo talaga. Araw-arawin niyo po yun. Ngayon po, maya-maya, di pahinga kayo. Ulit-ulitin niyo po. Ulit-ulitin niyo. Kasi para maano siya, magalaw yung tumigas. Yung tumigas diyan, magalaw. Nakuha niyo po kuya. Araw-araw po yung ganun ang gawin niyo. Ngayon kung kaya niyo magbabad ng bagong kulo na mainit tubig. Kasi nagpapalambot din yun ng litid, ng nervous system, nagpapalambot din yun. Ang pagbabad po sa bagong kulo na tubig sa gabi po. 'Di ba? Magkulo kayo. Bago kasi matulog ang gagawin doon, bago matulog. Pero kung parang wala kayong parang hindi nyo kaya gawin, yun na lang kuya ang gagawin niyo yung exercise araw-araw. O, may tali naman po yata kayo dyan. Tapos, ang pagka tinalian nyo po, yung tela po na hindi siya masugatan. Ingatan nyo, hindi masugatan yung balat. Kasi kapag yung nylon, sugat yan. Yung gumawa kayo ng paraan na yung hindi makakasugat, yung ilagay nyo dito. Yun. Tapos sa kamay nyo, yung hindi makakasugat po. Ngayon, kapag may lakas po yan, pwede nyo naman po kasi gumawa ka dyan ng mabigat na hihila-hilain ang kamay mo. Hindi pa ito na gano'n. Hindi pa nakaganon. Di bali, Ito lang na gano'n. oh, ang gagawin nyo lang po talaga, tatalian mo yan, tapos hila-hilain mo talaga yan. Straight, para may straight pataas. Kailangan nakataas yan. Kailangan po yung matibay po baka... Nagawa na ko dati yan, may muton. May muton po. May muton po kayo. Pag hila ng isang kamay, yung isa na taas yan. May muton po kayo? Mayroon akong ginagamit yan. Ayun pala. Hindi na mahirap yan. Sige po, tuloy-tuloy nyo lang po. Tama. Gawa ko dyan yung pinipidalan. Hindi, ang kailangan po kasi dyan i-stretch. Taas. I-stretch po talaga. Kasi andito po yung problema niyan Andito yung matigas. Tingnan mo, hindi yung mataas, di ba? Oh. Ganun lang. Kailangan po maitaas niyan kasi ito para mabatak yan. Hindi ito, mabatak dito. Andito po yung pinakamatigas niyan, kaya hindi kayo makakilos Tapos yung dito naman, dito po yan Dito yan. Saka yung mga yan litid po yan. Yan litid yan Yan dapat mahila. Yan ang mahila dapat. Yan po. Kayo po magagawa. Araw-araw po yun Huwag kayong tumigil. Hanggat kaya mo pa yung gawin niyo po. Basta sa umaga po, maligo muna kayo bago kayo mag-exercise. Yun po gagawin nyo doon. Pero kung may time kayo na magbabad po, mas maganda kasi maibabad din Kasi isang tulong yun. Ang pagbabad po, ang proseso ng pagbabad, hindi bawang kulo. Ilagay sa palanggana na may palanggana naman siro kayo na medyo malaki dito. Medyo malaki dyan. Siyempre bawang kulo po yan. Ito po ang tubig, ito paan ninyo. Kailangan po talaga may maghahawak niyan kasi walang persa Ay, hindi lalapat sa Hindi po kasi malalapnos po yan. Kasi habang tumatagal, lumalamig naman po yan. Kasi ang natin dyan, ang purpose, masip-sip yung init. Pumasok. Kasi yung init po magpapalambot kasi dyan. Yung init ng tubig. Yun ang magpapalambot. Kaya nga bagong kulo Para kasi, pinapasingawan lang. Opo. Pero tatansayin niyo po na hindi naman sa malalapnos. Kahit mababa na hindi naman sa makalapnos. Kasi ang kailangan doon kasi yung init. Mapokus siya sa init. Kasi sipsipin ng yan ng paa natin. Para lumambot po yung litid. Nakakatulong din po yun. Nakakatulong po yun. Kasi yun po ang bagong kulo na tubig, gamot po yun sa pasma. Pag pasma ka, lalo pag nanginginig ka, gamot po yun. Ang paraan po doon sa pagbabad, tuloy-tuloy po. Bago ka matulog. Tapos, kasi bakit po bago matulog, wala ka nang gagawin. Bawal po mabasa, bawal mahanginan. Bawal po manginan kasi baka mapasukan ng hangin po yan. Kasi bagong babad yun sa mainit na tubig. Ingatan nyo po na mahanginan yan. Kinabukasan po, pwede na kayo maligo. Pwede na kayo mag-exercise. Yun po, ang proseso. Kung kaya nyo pong gawin yun.
Pero kasi mas makatutulong po yun. Yung sa kamay niya, kahit yung kamay niya, ganun din po. Malaking bagay po yan. Yung itinuro ko po sa inyo, yan po talaga ang gamot. Yan po talaga ang lunas. Wala ka nang ibang hanapin ng lunas. Yan po talaga ang lunas. Kaya marami pong nakarecover. Concentrate ka lang sa gagawin mo. Doon ka lang parati nakakonsentrate. Yung isip mo doon lang parati. Tinan nyo, magtataka ka, bigla kang nakagalaw. Bigla kang nakakilos. Basta tuloy-tuloy po yung pag-inom ng katas na malunggay, ng nilagang dahon na malunggay, yung mga pagkain po, iwasan nyo muna may mga chemical. Basta yung mga sinabi kong kakainin nyo, yun lang muna. Doon kayo mag-concentrate. Ang isipin niyo yung gumaling kayo. Doon muna kayo. Gagaling po kayo. Sa tulong ng Panginoon Diyos, na ibinigay sa akin yung karunungan at ipinamahagi ko naman sa mga nangangailangan. Yun lang po. Na wala pong bayad o kahit ano po, wala po. Tulong po talaga. Pagsagip sa mga may sakit. Ilan taon na po kayo, kuya? 48. Bata pa. Makaka-recover pa po kayo yan. Makapag-trabaho pa kayo yan. Ano po yung trabaho niyo, kuya? Construction. Pasma nga eh. Kasama pasma yan. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Makaka-recover po kayo. Kasi yung mga tinulungan ko sa Dunsol, after 5 months, nakapagtrabaho ulit. Nakabalik dun sa trabaho niya. Kasi yung tigas kasi, kapag hindi mo yan babanatin, hindi yan talaga, yung tigas, kapag hindi mo yan tatamaan, hindi yan lalambot. Kailan tamaan mo yan. Kung, di ba, pag ginanyaw, kung saan yung masakit, pinitin mo yun. Aanin mo talaga yun. Para lumambot siya. Yun ang ano eh, tumigas eh. Yung masakit, yung makirot, yun ang tumigas. Kahit dito, yung hanggang dyan, kailangan pilitin mo yan. Masakit yan dito eh. Yan ang tumigas. Kailangan may taas mo talaga yan para lumambot siya. Para may puwersa, pag lumakad ka, may puwersa na siya. Ayan, yan lang po talaga ang tumigas dyan. Ito, yung tinatawag na sciatic nerve, yan po ang tumigas. Malaking nervous system yan. Siya po yung nagbabalanse sa pagtayo natin. Kaya pag inaabot ako ng sciatica, minsan di ako magagalaw. Yun nga. Ito inaabot ko dito. O yan po, sciatic nerve po yan na tumigas. Di po ako makatayo, di ako Tumigas nga po siya. Paano ka... Pero minsan lang inaabot ako pag minsan wala naman. Pero yan na po yung lunas. Yan po yung lunas. Yung pagbabad ng may na tubig, yung exercise po, yung pag-inom ng katas ng malunggay. Yan po talaga yan. Yan po yan. Kasi sa construction kasi, hindi may iwasan, hindi ka magbasa dyan eh. Yan. Ang ano po, yung pasma po talaga, yung mainit na tubig, yung bagong kulo. May bagong kulo na tubig. Nanginginig yung kamay mo, may panginginig, yung may naramdaman ka na tumitigas yan. Mainit, bagong kulo na tubig. Kasi habang tumatagal po yan, lumalamig po yan. Mga 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, malamig-lamig na yan. Titestingin mo ng daliri mo kung kaya na ng balat mo na hindi na malalapnos. Kasi kailangan kasi yung init talaga eh. Ngayon, pag natansya mo na hindi na makalapnos, kaya na talaga ng balat mo, ibaba-taas mo muna yan. Baba-taas mo paa mo sa doon sa tubig mismo na mainit. Baba-taas. Hanggang sa itubog mo na siya. Ang babaran po, mga 1 oras po yan. Mga 1 oras ang babaran yan. Kailangan may babad po talaga yan. May baba mo. Pero mainit na po yun. Kasi pagka wala na pong init, wala na po yun, hindi na po applicable na ibabad mo pa kasi wala nang init yun eh. Kaya mo lang ibababad kung may init pa. Kasi yun ang kailangan, yung init. Yun lang po. Marami pong salamat sa pag-unlock niyo po sa akin. Maraming salamat po. Kasi ito po talagang matagal ko na sana itong gawin. Wala lang talaga akong panahon. Diba, nag-ano pa ako, naghahanap pa ako ng pagkakataon na talagang totally na magawa ko ito. Ito na po yung panahon, kaya tuloy-tuloy po ito. Basta't ang payo ko lang po sa inyo, gawin niyo po. Ilapat ito sa katawan ninyo. At ang paggagamot po,
pagtiyagaan mo yan talaga. Magtiyaga ka hanggang sa ano yan, mag-healing. O ibig sabihin, gumaling kayo. Kaya nga kayo po ang gagawa para makita nyo po yung mangyayari sa katawan ninyo. Doon nyo po matutunan na yung pala yung mga lunas na ano, kailangan pala ilabas. Ano. Ibig sabihin, habang ginagawa nyo po, may matutunan po kayo na aral. Habang ginagawa mo nyo po yun. Araw-araw na ginagawa ninyo, may aral kayo matutunan. May aral kayo matutunan. Ibig sabihin ng aral, naiintindihan nyo unti-unti kung bakit bakit yun ang iinumin, bakit yun ang gagawin mo. Doon yung maintindihan. Nakuha niyo po ako yan. Ulit po, ano yung pangalan ninyo? Lakasan nyo lang po para marinig sa Samuel Bisenyo. Kayo po, Nay? Bilma po. Bilma. Bisenyo. Yan po. Sana panoorin nyo po yung channel ko kasi para matulungan nyo rin po ako. Yun lang po ang tulong nyo sa akin. Papalagana pa po. Marami pa po akong matulungan na katulad ninyo po na may mga karamdaman. Kasi kayo po, alam ko, may pangarap pa po kayo na hindi nyo pa natapos yung pangarap ninyo. Sa tulong, sa pinarating ko, sa dala-dala kong kaalaman galing sa Panginoon Diyos, binahagi ko sa inyo. Talagang malaking tulong po yan sa inyo na makarecover po kayo. Kaya pasalamat na lang po tayo sa Panginoon Diyos. Kasi kung wala ang Panginoon Diyos, wala po yung karunungan na yan. Kasi sa totoo naman galing naman lahat sa Panginoon Diyos eh. Yung karunungan natin, yung katawan natin galing sa Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang nakakaalam yan eh. Kung ano yung mga lunas niyan eh. Kaya ako lang po yung instrumento lang ako ng Panginoon Diyos. Para iparating lang, ipaabot yung nararapat na lunas para malunasan yung karamdaman mo po. Na hindi na kayo mahirapan. Kasi hindi naman po binibili. Hindi na kayo problema. Gagawin nyo na lang po. Gagawin nyo lang po. Bahat sipagan nyo lang po. Yun po, ang sipagan nyo po doon, yung exercise po talaga. Tapos yung pag-inom ng katas ng malunggay, nilagang dako ng malunggay. Mga pagkain po. Kasi kasama po yan sa paggaling ninyo. Ayan po, maliwanag po Baka may tanong pa po kayo sa akin. Itanong nyo na po habang andito ako. Yan po, alam ko malaking maitutulong po yan sa inyo. Sa pamumuhay ninyo. Pag nakarecover po kayo, makabalik po kayo sa trabaho. Malaking ginawa po yan. Hindi na kayo mahirapan. Ayan po, marami pong salamat mga kalingap dahil sa suporta nyo sa akin, sa tulong nyo sa akin. Nagawa ko po ito, mga bagay na ito. Kaya hinihiling ko lang po, ang kahilingan ko lang, patuloy nyo po ako suportahan. Kung may tulong po kayo sa akin, tatanggapin ko po yan. Kahit maliit lang na halaga po. Marami pong salamat, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kuya Rab. I-support po natin sila, i-subscribe, i-like, i-share, and comment. Suportahan po natin sila. Marami pong salamat mga kalingap. Bye-bye!